Natarante siya noong una nang marinig niya ang salita at napangiti ng may pag-iisip. Hindi ito nagustuhan ni Chloe Von Valencia at agad na tinanong kung anong klaseng reaksyon ito. Ito ay isang karangalan. Siya talaga ang anak ng duke. Sa mga salitang ito, ngumiti si Tiny, itinago ang kanyang ngiti sa likod ng kanyang kamao. At pagkatapos ay muli niyang tinanong, ano ang nakakatawa, dahil sila na ngayon ang pamilya, dapat niyang ilihim ang kanilang pag-uusap. Tumanggo siya, nangako siyang gagawin ito. Napabulalas tuloy si Chloe na nakalimutan niyang sabihin na hinahanap siya ni Drexler. Hindi maitago ni Tiny ang pagkagulat. Paglilinaw, hinahanap ba siya? Mayroong ilang mga tao na nakaupo sa mga stand ng arena, kabilang si Garen Clement. Lahat sila ay nakauniporme. Nakatayo ngayon si Drexler Annan sa entablado na may kalasag, hinarap si Tiny, binanggit na narinig niya na naging eksperto na ang lalaki. Kinumpirma niya ito at tinanong kung bakit siya pinatawag dito, saka tumingin sa paligid sa mga naroroon, idinagdag niya na hindi ito mukhang ordinaryong kompetisyon. Biglang inihagis ni Drexler ang kanyang hammer sa sahig at naiinis na sumagot na baka hindi sila pansinin ng lalaki. Dapat ba niyang sabihin kung ano ang iniisip niya tungkol sa isang rematch? Napansin ni Tiny ang kanyang kilos na naglinaw ng walang arma sa parehong oras. Napaisip din ako, dahil ba sa sparring last time? Nakapikit, inamin ni Drexler Annan na ito nga. Ang katotohanan na siya ay nawala sa kanyang isip sa isang labanan sa isang bata ay hindi karapat-dapat na pag-uugali para sa isang knight. Pagkatapos ay activate ang kanyang enerhiya, sumigaw siya na baka umatake yung guy. Kaya niyang lumaban sa paraang gusto niya. Makakatulong ito sa bata na masanay sa bagong kapangyarihan. Nakangiting palihim, nagbabala si Tiny na siya mismo ang nag-propose nito, at hindi siya tatanggi. Sa susunod na sandali, tumalon siya mula sa itaas ng direkta kay Drexler, tinamaan ang kanyang kalasag sa unang pag-atake. Naging sanhi ito ng bahagyang pagbagsak ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit kapansin-pansin, at si Drexler, Annan mismo, na nakakunot ang kanyang mga kilay at ang kanyang mga ngipin, ay nagtaka, paano ito naging posible? Ito ba talaga ang parehong lalaki noong nakaraang linggo? Malinaw na walang balak na tumigil si Tiny, at pagkatapos ay tumalon muli, ipinatong ang kanyang mga paa sa metal plate, at sa gayo'y itinulak si Drexler pabalik, muling lumapag ang kanyang sarili at nagmamadaling umatake sa parehong oras, ibinaba niya ang kanyang sandata at pinagkalooban ito ng enerhiya, pagpuna na kahit isang magaan na pagpindot ay maaaring humantong. Sa matinding pinsala, sa susunod na sandali, ang kanilang mga puwersa ay nagbanggaan, at ang resulta ay isang malaking pagsabog ng enerhiya, na muling nagkalat sa kanila sa magkasalungat na direksyon. Si Drexler, Annan, na nakatingin sa kanyang nasunog na palad, inamin na ang taong ito ay may malakas na kamao. Pagkatapos noon ay naghanda na siya sa susunod na pag-atake, tumakbo na lang si Tiny palapit sa kanya, ngunit ilang segundo lang ay ilang pag-atake na ang naihatid niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinubukan ni Drexler na bantayan siya at iniisip kung ano ang nangyayari. Binilisan niya ang takbo, talagang tumalon si Tiny, naglabas ng medyo malakas na puwersa at umatake ulit, sapat na para lumipad pabalik si Drexler Annan at mag-iwan ng malalalim na marka sa batong sahig ng arena. Ang mga lalaking nanunood nito ay tahimik na napansin na ang mace ng lalaking ito ay mukhang mabigat. Ginagawa niya ito ng buong bilis. Hinawakan muli ni Drexler ang kanyang hammer. At ngayong naglalabas na ito ng red hot magic, napansin niyang parang walang kwenta ang pagpigil, pagtalikod sa balikat, buong kasiyahang inamin ni Tiny na ito ang gusto niya noong una. Nagmamadaling kumilos si Drexler Annan, pinayuhan ang lalaki na mag-ingat sa sandaling iyon, itaboy ang anumang pag-atake. Napagtanto niya na sa bawat pag-atake niya ay lalo siyang gumaganda. Kailangan niyang mag-ugoy ng mas magaan at mas malakas na tumama, na nagbibigay ng mga tagubilin sa kanyang sarili. Muling inatake ni Tiny ang kalasag, ngunit iniwas ito ni Drexler nang nakakunot ang noo, ibinato iyon pabalik. Ngunit hindi siya nabalisa, at ipinatong ang kanyang mga paa sa haligi, nagpasya siyang maghintay ng kaunti dahil kapag nasanay na ang kanyang monobody, may lalabas niya ang lahat ng power. Pagkatapos ay muli niyang hinawakan ang mace sa itaas ng kanyang ulo at lumipad pababa, na naging sanhi ng pag-freeze ni Drexler, at pagkatapos ay ginamit ni Tiny ang kanyang unang combat move, ang kidlat.
Napakalakas ng pagsabog na sumunod kaya't natigilan ang mga manunood, habang si Garen Clement, na nakangiting kontento, ay bumulalas. Ito ang kapangyarihan ng mga eksperto. Sa wakas, nang ang lahat ng alikabok ay naayos na at ang dalawa sa kanila ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa nawasak na entablado, si Tiny na nagpupunas ng pawis sa kanyang noo, ay nag-anunsyo, malinaw naman na hindi na sila kailangan pang mag-spar. Laking pasasalamat niya sa tulong. Gayunpaman, tila hindi susuko si Drexler, at sa makatuwid ay sumagot ng nakangiti. Naiintindihan naman ng lalaki na sumusuko na siya diba, pero napangiti din siya at sinagot na ginawa niya rin iyon. Drexler, hindi naintindihan ni Anen ang ibig niyang sabihin. At pagkatapos ay kontentong naka-cross arm si Tiny habang ang silhouette ng isang lunar wolf ay lumitaw sa likuran niya. Nilinaw, nakalimutan ba ng Vice Captain na isa rin siyang spirit summoner na tumatawa? Sumang-ayon dito si Drexler, at masakit, na bumangon sa masayang hiyawan ng madla, inihayag na ang lalaki ay lumipas na. Natutuwa siyang tanggapin siya sa asul na pakpak, gayunpaman, kinuha ito ni Tiny nang may pagkalito at agad na nabanggit na hindi niya planong sumali sa Order of Knights. Hindi ba sinabi sa kanya ng duke? Nang marinig ito ni Drexler Anen, nanlaki ang kanyang mga mata at napaungol siya sa taos-pusong pagsisisi, nagtatanong kung bakit. Pagkatapos ay sinubukan niyang igiit, ngunit natutunan pa ng lalaki ang lihim na pamamaraan ng pamilya Valencia. Nang maglaon sa kanyang opisina, si Asgard von Valencia, na nakatayo sa harap ng bintanang nasisikatin ng araw, ay umamin na nakalimutan niyang sabihin sa kanila, sinumang nagbabalak na maglakbay sa mundo ay hindi dapat sumama sa sinuman. Ang lalaki ay gumawa ng isang mahusay na trabaho, at ang kanyang inaasahan ay nangyari. Si Tiny ay nakatayo pa rin sa tapat ng mesa, naalala kung gaano siya kamakailan ay nahulog mula sa isang mataas na taas, at galit na sumagot na pinasalamatan niya ang kanyang Panginoon para sa kanyang tulong. Si Asgard, dahan-daang lumingon, ay inihayag din na halos kumpleto na ang mga paghahanda upang harapin ang unang sakuna. Nagtanong pa siya, ano ang halos ibig sabihin, ano pa ba ang kulang? Ipinaliwanag ni Asgard von Valencia na gagawa siya ng artifact para sa lalaki, isang digmaang hammer. Ang artifact ay isang sandata na may magic. Nag-iiba ang mga ito sa halaga, ngunit ang halaga ay maaaring katumbas ng kita ng knight. Sa loob ng ilang taon, sinubukan ni Tiny na tumanggi na sumagot na hindi dapat ginawa ng duke. Magtatagal para may tama, gayunpaman, nabanggit ni Asgard na ilang buwan na nilang ginagawa ito, nabigla siya nito, at agad siyang napabulalas, paano nalaman ng kanyang Panginoon na kakailanganin ito. Ngumisi si Asgard von Valencia at misteryosong sinabing sikreto ito, ngunit pagkatapos ay idinagdag niya na ito ay regalo mula kay Drexler para sa kanyang mahabang serbisyo. Bumantong hininga na lang si Tiny bilang tugon. Sa lalong madaling panahon siya ay dumating sa Valen's pinakamahusay na smithy sa ilalim ng pangalan Rendell's Hammer Dwarf Master Crafter Rendell. Ang kanyang sarili ay labis na nagulat at nilinaw na may sama ng loob na gusto ng duke na ipasadiya niya ang hammer para sa ilang bata. Sa susunod na sandali, na may galit na galit, sumigaw siya na mas gugustuhin niyang tanggihan ang kautusan at magbayad ng kabayaran. How dare the duke para tretuhin ang kanyang nilikha na parang laruan ng bata. Gayunpaman, kahit na hindi komportable si Tiny sa sandaling iyon, lagi niyang naaalala kung paano sinabi sa kanya ni Hainan sa kanyang nakaraang buhay na ang duwende ay palaging makakahanap ng angkop na may-ari para sa kanyang sandata, kahit na kailangan niyang magdusa ng mga pagkalugi. Nakangiti sa katotohanan ito, nabanggit niya na magkahawig sila, at kailangan lang niyang sabihin na siya ay karapat-dapat dito. Dagdag pa, sinubukan talaga ni Tiny na tiyakin ng Rendell na siya ay mas mahusay kaysa sa isang pinakamataas na antas ng knight. Ang pahayag na ito ay nagpalaki ng kanyang mga mata, at pagkakita sa asul na aura, talagang nagtaka siya, sa edad na ito, eksperto na ba ang batang ito? Hindi ito mukhang isang diet. Ang nakita niya ay posible dahil sa dwarf na espesyal na kasanayan na tinatawag na mata ng katotohanan, isang kasanayan na, salamat sa mga alon ng emosyon sa boses, na naghihiwalay sa katotohanan sa mga kasinungalingan. Sa wakas, bumantong hininga at tumalikod, pumayag si Rendell, okay, mukhang hindi masama ang tingin sa kanyang balikat. Dagdag pa niya, maghintay siya ng kaunti. Pagkaraan ng ilang oras, isang kumikinang na sandata ang nakalatag sa kahoy na mesa.
Tumagilid si Tiny para tingnan ito ng mabuti. Nilinaw, handa na ba ito? Ipinaliwanag ni Rendell na kailangan pa itong ayusin para umayon sa kanya at ayusin ang automatic recovery, attack enhancement at defense magic. Tapos nagtanong si Tiny, what about attack magic? Nilinaw din niya, hindi ba ang mga mahilig sa simpleng armas ay interesado sa proteksyon, ngunit nagmadali si Tiny na ipaliwanag na hindi ito ganoon. Ito ay lamang na ang hammer artifact ay isang hindi pangkaraniwang bagay, kahit nasasabihin niya, bihira, ang isang tanga lamang ang tatanggi sa pagkakataong magkaroon ng tatlong mahiwagang pag-andar. Pagkatapos ay nag-iwas ng tingin ng may sama ng loob, nabanggit ni Rendell na mayroon talaga siyang ibang hammer. Kaagad pagkatapos ng mga salitang ito, isang interesadong tandang ang narinig, ngunit agad niyang idinagdag na ito ay gawa sa nakakompres na itim na bakal at nagkaroon ng pagtakbo upang madagdagan ang bigat nito, na naging dahilan upang mahirap dalhin ang sandata na ito. Tinanggihan ito ng taong para kanino ang hammer na ito dahil sa bigat. Sumakit ang balikat ng mandirigma kay Tiny, agad na lumapit at nagsimulang yumugan sa kanyang mga balikat, masigasig na bumulalas na ito ay napakahusay. Ano ang iba pang mga tampok ng hammer na ito? Nalito si Rendell sa pag-uugali na ito, ngunit ipinaliwanag na mayroon ding automatikong pagpapahusay ng pagkabigla at pagpapagaling sa sarili. Pagkatapos ay nagsimula siyang magmakaawa at walang katapusang hiniling na ipakita ito sa kanya. Maya-maya ay dumating na ang dalawa sa tamang kwarto, at natulala si Tiny sa nakita. Ang sandata ay mukhang kahanga-hanga at kumikinang na may asul na glow. Rendell condescendingly explained na kung gusto ng guy ay pwede niya itong hawakan. Gayunpaman, ito ay tumitimbang ng higit sa 100 kilo, sa kabila ng babala. Sa susunod na sandali, madali niya itong hinawakan, kahit na sumang-ayon siya na ito ay talagang medyo mahirap. Nakangiti ng malawak, ibinaba niya ang kanyang hammer at tumama sa brickwork sa sahig, na sinira ito. Si Rendell, tumatalon sa kinatatayuan dahil sa takot, sumigaw ng hindi nasisiyahan, ang bata dito ngayon ay sisirain ang lahat. Tiny. Hindi man lang siya pinakinggan, at yakap-yakap pa ang sandata, bulalas niya sa parehong mapagmahal na tono na alam niyang cool. At habang si Rendell ay nagagalit, isinasaalang-alang siyang baliw, siya sa kabaligtaran, hindi. Napansin na ang sandata ay medyo maikli para sa kanya, ngunit katulad ng nocturne na ginamit niya sa isang nakaraang buhay. Pagkatapos ay tumalikod si Tiny at tinanong kung maaari bang iakma ng panday ang hawakan upang magamit niya ito kapag siya ay lumaki. Hindi siya nagmamadaling tumigil sa galit at pinaalalahanan na dapat siyang magbayad. Una, ngumiti si Tiny at sumagot na maaari siyang humingi ng dobleng bayad sa duke. Pagkatapos, sa parehong pagsamba, nilinaw niya kung ano ang pangalan ng sandata na ito, na ikinagalak ng isang dobleng pagbabayad na naghihintay sa kanya. Pinag-isipan ito at sa wakas ay nasagot ang kanyang pangalan ay Celio. Nang bumalik si Tiny sa opisina, si Asgard von Valencia, nakaupo sa kanyang pwesto at nakakross ang kanyang mga braso, nagulat na nagtanong kung ang panday ay may ibang hammer. Ngunit ito ay mas mabuti. Magkakaroon na rin ng pagkakataon si Drexler na magsaya. Nabanggit ng trainee na aabuti ng humigit kumulang 2 linggo para gawing muli ang armas para dito. Sa panahong ito, magsasanay siya. Ni hindi niya akalain na balang araw ay magiging Superman siya. Muling ibinuko ni Asgard ang kanyang mga mata sa pagtataka, napansin na ito ay isang uri ng salitang kanluranin, ngunit si Tiny, na itinuro ang kanyang buhok, ay ipinaliwanag na dahil sa kanyang hitsura, nagpasya siyang magdagdag ng mga banyagang salita sa kanyang bokabularyo. Maraming nagsasabi na siya ay mula sa isang angkan ng mga salamangkero, na tumawa ng mabait. Sinabi ni Asgard von Valencia na ang lalaki ay napaka-interesante. Nakaisip siya ng magandang ideya. Nagtaka siya sa ganoong papuri, at agad na tinanong kung ano ang ibig sabihin ng duke. Medyo matalas ngunit magiliw na sinabi ni Asgard na ang ibig niyang sabihin ay ang paggamit ng mga salitang banyaga sa paraang ito ay higit na mauunawaan ng lahat ang tungkol sa kanyang hanggal na kulay ng buhok. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sama ng loob sa narinig niyang sinabi ni Tiny sa kanyang sarili na ang matandang ito ay mayroon pa ring kasuklam-suklam na katangian.